Hi everyone! Today nga po is may client tayo. So, ayan, samahan niyo akong gumawa ng placing in the box. So, ayan, papakita ko na muna sa inyo yung mga ilalagay ko sa box. Ayan, na-prepare ko na siya. Yan. So, may ano tayo, may mga biscuits. Tapos, ito pala yung box na nagagamitin ko. So, ayan nga, at mag-gloves na muna tayo, syempre, kasi hahawakan natin yung mga ilalagay natin sa glazing box natin. So, kailangan natin mag-gloves kasi mahawakan natin yung mga ilalagay natin dyan. So, hindi man natin pwedeng tsarain kasi nga, hindi natin ma-arrange ng ayos. So, ayan, at mag-start na po tayo. So, inuna ko na muna pala dito yung biscuits. So, ayan, binuksan ko na. Yan po pala yung ginagamit kong biscuits, yung mga cookies na ganyan. So, bahala naman po kayo kung ano yung gusto nyong ilagay as long as maayos yung ilalagay nyong pagkain. Tapos, basta bahala na kayo maglagay ng pika-pika dyan. Yan lang po yung minix ko. Kasi yun lang din yung kaya ng budget ni client. So, ayan po. At nag-start na nga po ako mag-prepare dyan ng ating gift for today. So, yan, nilagay ko na din yung nuggets. So, ayan, nuggets din sa kabila. Tapos, nilagay ko na po ng yung green na ubas. So, yan, may cookies din po yung nilagay ko din sa kabila. So, kayo po yung magbabalance ng magbabalance ng pagkakalagay niya. Kaya yan, paulit-ulit ko yan kasi nga, hindi ko kontento dun sa pagkakalagay niya. So, binabago-bago ko pa. So, kayo pong bahala. So, ayan, pasensya na po kayo kung hindi pa gaanong kaganda o arrange ko kasi po. First time po din pong, ay hindi naman pala first time. So, hindi pa naman po ako gaanong sanay mag-prepare ng ganyan. So, ayan po. Kung gusto nyo pong matuto, pwede nyo pong gayahin dun sa mga nag-start pa lang. Ganyan lang naman po kasimple pag una. So, pwede nyo naman pong i-enhance kapag matagal na din kayong gumagawa ng ganyan. So, yan po pala is sa client ko po na gift niya para sa mother niya. So, ganyan lang po yung ginagawa kong pag-a-arrange. Lalagyan ko lang din siya ng parang maliit na parang stick ba yan? Basta ganyan po. Di ko alam. Nalimutan ko yung tawag dyan. Basta ganyan lang po yung ginagawa ko. Tinutusok ko siya yung saham para po hindi siya magulo. So, ayan po. So, malapit na natin siyang matapos. So, dapat po walang space yung ano po niya. Yung nilalagyan, wala pong space. Dapat puno siya talaga ng pagkain yung loob. So, ayan nga po at matatapos na natin yung pag-arrange natin dyan sa ating glazing in the box. So, ayan, maya-maya po, i-deliver na din po natin. Ay, bago po natin siya i-deliver is, lalagyan po natin muna siya ng takip. So, yan po, yung box na yan is may kasama na po siyang cover. Yan, kasi po pag pagkain, hindi siya pwedeng walang cover. Kaya po yung binili ko is may cover siya. So, ayan. Nagtanggal na nga po ako ng gloves at ating lalagyan na din siya ng cover niyan, yung takip niya. So, ayan na po ang ating finished product. Charot. So, ayan na po siya. So, goods naman. So, ayan, walang space talaga po yung loob. So, and ayan na nga po at lalagyan ko na siya ng takip. So, ayan, para secure na secure po talaga natin siya. Yan. So, napaka cute ng ganitong gift. So, bagay na bagay talaga to sa mga mother na pag may birthday sila, mga ganitong gift yung nila. Tapos, mas maganda maraming fruits po yung ilalagay natin. Mas okay po yun. Tapos, syempre, depende din po sa budget ni client. So, ayan, nalagyan ko na siya ng ribbon. So, ready for delivery na po siya. Thank you so much. Sa mga di pa po nakapollow sa aking YouTube channel, please follow po and follow nyo na din po ang aking Facebook page, Joy Flowers and Chocolate Keep Surprise. Sa aking Facebook naman is Joy. Thank you so much po for watching.